Kasi ilang beses na nag-press con. Yung press con nila tungkol dun sa nagbabribe si Pinoy. Itong recent forum shopping ni Corona. Makita mo yung na-address niya yung publiko. Actually, if you compare yung ERAP impeachment trial tapos yung ngayon, nangyari talaga nun, yung mga judges noon, senator judges, were themselves writhed into partisan politics yan eh. Tama yung sabi ni Mong kanina eh. Marami dyan tatakbo next year. And marami dyan, may political interest talaga. These are not the best people to judge in theory. Kasi mga politiko to, hindi naman talaga to judges eh. They're the worst people actually to judge any trial, which makes you impeachment trial entirely different class of exercise, of political exercise, than an ordinary trial. Is that a systemic defect? Depekto po ba yan ng ating sistema? Or talagang medyo immature pa lang yung ating mga politiko or political parties? It's not a defect at all. I think an impeachment by itself is entirely different animal from an ordinary trial, and it should have been recognized at the start of the impeachment trial, which it hasn't happened. Naging technical, I think, in development. That is very interesting. Actually, yung tinatanong nyo kanina about surveys, interesting yan kasi there's a new development na nangyari ngayon compared to yung panahon ni ERAP. Panahon ni ERAP, you had surveys because you did not have the social media. Ngayon, spontaneous eh. After every episode ng impeachment trial, automatic mga tao nagsusulat sa Facebook, nagre-respond by text. Walang ganyan dati. So you don't really need the surveys anymore. Makikita mo pa lang sa social media at saka sa mga text messages kung ano yung takbo ng impeachment. Okay, meron po tang katanungan ng isa sa mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Juven Navarro. Good afternoon po. Sa prosecution panel po kay Congressman Erin po, ano po yung mga naging basihan kung saan kumuha, kagaya po yung mga lead prosecutor natin at mga attorneys ng prosecution panel po natin, ano po yung mga classifications? Kasi sa dinami-dami ng mga kongresista, sila po yung mga napili ng prosecution panel. Well, unang-una, kailangan naniniwala sila sa kaso, no? Yung sinampa. Dahil kung hindi ka naniniwala sa kaso, hindi ka pipiliin bilang house prosecutor. That's important. Pangalawa, sino yung masabi po natin may karanasan, no, dito sa paglilitis. At kung titignan po natin yung makeup ng house prosecution team, kinuha po namin halos lahat mula sa membership ng Committee on Justice. Pangatlo, kailangan it should represent, no, the majority coalition. And yun ang ginawa po namin. May representation po ang Liberal Party, may representation po ang National People's Coalition, may representation ang party list organization. So, ito yung mga factors, no, na pinagpilian ng mga house leaders, no, kung sino-sino yung magiging house prosecutors. Pwede mo ma-follow up? Okay, bigyan muna na... May follow-up daw si Juven. Tanong ko lang po kasi, di ba, kung babasihan natin yung mga mga lawyers po ng defense panel, mas dihamak na mas malaki yung experiences ng mga nasa defense. So, yung confidence niyo po ba na kayang ipagtanggol ng prosecution panel despite na nasa batang edad sila, may pagtatanggol nila at mapapalabas nila yung mali sa... Alam mo, yung isa sa mga pinag-usapan nga po namin dyan, kailangan maliwanag po anong objective. Objective para matanggal si Chief Justice Corona. Pangalawa, paano ba natin magagawa yan? Siyempre, kailangan ilatag po natin yung mga ebidensya. Ngayon, patungo sa objective at sa paglalatag po ng ating ebidensya, alam natin na meron pong mga lubak na dadaanin ng ating prosecution dahil admittedly, meron po mga provision sa ating saligang batas na kung ikaw ay manalo bilang isang congressman o senador, hindi ka pwedeng mag-practice ng law. So, if you've been a congressman for 3, 6, or even 7 years, admittedly, wala ka ng yung edge na tinatawag po natin sa practice. Hindi katulad nitong mga nasa likod ko po, araw-araw natutulog yan sa korte, no? Sila ay humaharap sa husgado, sila ay nakapag-practice. So, yun po yung konting disadvantage po namin. Pero
the rules provide that we are able also to get private prosecutors. Ngayon, yung problema lang po dito, pinaghati, no? When it comes to questions of law, there's a ruling that the House prosecutors are the ones to argue it. When it comes to the presentation of evidence, no, pwede po ang private prosecutors. Kaya meron rin po kami mga private prosecutors. Hindi naman daw natutulog sila Rico Quicho sa korte. Umuwi naman daw sila. Oo, doon sila nag-aagahan lang siguro. Pero bigyan, on the matter of... bahay ko yun. Rico, on the matter of yung public acceptability, nung anumang magiging desisyon nitong impeachment trial nito, considering the very nature of the impeachment complaint, ano ang tingin ng depensa dito? Well, unang mabilis lang siguro, no. I am sure that Erin would agree with me na pare-pareho lang naman ho kaming merong karanasan sa kaalaman sa batas. Ngunit alam nyo, bilang mga abogado, kahit gaano ka nga kagaling, no, para lang rin ho yung isang chef, no. Kahit gaano kagaling ka magluto, kung kulang yung rekado, hindi pa rin ho ganung kasarap yung lalabas na ulam, ano. Ngunit yung sinasabi ho natin na social acceptability or yung ano ba yung public acceptability dito, maganda nga ho at meron tayong ganitong mga talakayan sapagkat nagiging malinaw po kung ano ba ang mga issues na nakapaloob dito sa verified complaint. Nagumpisa ho itong verified complaint sa Kongreso, 8 artikulo ho ito. Ngayon ho, nagkaroon ho ng pagkakataon yung prosecution na kanila ilatag at magpakita ho sila ng kanilang mga ebidensya. Mula ho 8, napagdesisyonan ho nila na tanggalin na natin yung 5, mag-concentrate tayo sa 3. Dahil ho dito sa nangyayari ho dito sa atin ngayon, no? Doon sa media, pagpapalabas ho ng mga ilang himpilan, ng live, doon sa hearing, at katulad ho ng mga estudyante na talagang nakikita naman ho natin na aktibo at nakikinig, makikita ho natin dito na sa pagtapos ho nitong trial na to, yung mga issues ho talagang nakalatag na, malinaw na. At kami naman po ngayon sa depensa, mas madali po sa amin makapagpaliwanag sapagkat yung lagi nga ho namin sinasabi, kumbaga, kung sa isang bahay yung mga kalat na itabi na, mas malinaw na ngayon kung anong gusto naming ayusin. Mas maganda na ngayon at mas makabubuti nga sa amin sa depensa sapagkat yung ebidensya, pati yung mga testigo na kailangan namin ilatag, malinaw na rin ho sa amin. So sa bandang huli ho nito, kung ano man ho yung desisyon ng Senado, katanggap-tanggap po yan sa taong bayan sapagkat sila ho ay nakikialam. Sila ho ay mulat ho ang isipan nila doon sa mga issues. So ngayon ang maganda dito, hindi ho lahat na sinasabi ay tama. Sapagkat ngayon po, pagkakataon ho ng depensa, mapapatunayan rin po namin na doon sa mga natitira na mga articles of impeachment, ito ho ay talagang wala pa rin ho sustansya at sa bandang huli ho, si Chief Justice Corona ay mapapawalan sala sa lahat ng mga bintang laban sa kanya. Okay. Alright. Yun nga, sinabi ni Attorney Rico Quicho, no, medyo malinis na. At konting parang polishing na lang kasi 3 na At lang least ang malinaw natira. din sa kanila na 8 naging 3. At mukhang the Senate put its foot down na talagang itong 3 na ito, di na kailangan i-amend, ito na yung pag-uusapan. Hinga natin ng opinyon si Senador Sagisag tungkol dito sa pagkakaalis o pagkakadrop nitong 5 articles of impeachment. Ngayon nga po ay 3 na lang ang napagdesisyonan ng prosekusyon. It should not even be an issue. Dahil kung 10 ang demanda ko, kung gusto kong prove 3 lang, walang pwedeng makialam doon. And non-issue yun eh. Kaya hindi ko alam kung bakit lumago. The other thing is, kung puprovin lahat, at the rate we are going, baka 2013 hindi pa tapos. Kaya iniksian yan dahil kumpiyansa ang prosecution na sa number 2 lang magkakasabit-sabit na yung mag-asawa. Nadikita natin dito, si Rene, bigay ng side niya sa media, hindi under oath, at walang cross-examination. Kaya ngayon, ang uunahin yata yung asawa. Kaya naalala ko yun sa The Gang That Could Not Shoot Straight, yung kay Jimmy Breslin, na tuwing umaga, si Mrs. ini-start yung kotse, nagtatakip ng tenga. Si Bakala, baka sumabog. Pag hindi pumutok, kikisi, bebeso-beso, bye-bye, and then another day. Yun ang nangyayari dito eh. Bakit hindi siya ang humarap sa impeachment court? Bakit nag-iikot sa media, unsworn,
and no cross-examination. Okay. Baka mukhang gustong sagutin ni Attorney Kicho itong haharap po ba si Chief Justice Corona? Ilang araw na pong Baka si Attorney tinatanong Karen yan. gusto din sumagot. Attorney Karen. Ladies first. Lady. At si Mrs. Corona ba talagang titestigo na? Most likely ho, mukhang ito yung mangyayari. Kasi may mga bagay na nasa personal knowledge niya, kaya siya yung best and most competent witness para doon. Doon kay Chief Justice Corona naman, yung isang pinag-aaralan ay kung saan ba siya kakailanganin. Kasi alam nga namin na from a practical standpoint naman, hindi naman pwedeng araw-araw uupo siya dyan bilang testigo. And tinitignan kung sinong most competent witness for certain matters na gustong patunayan. Kaya hindi rin sarado ang isipan ng defense team na umupo siya doon bilang testigo. Oo, itong pag-reduce sa 8 to 3 ay significantly reduce the amount of time. Gusto ko itanong kay Sir Andrew before we go on a gap. Sir Andrew, magbe-benepisyo ba yung ating ekonomiya, yung negosyo, in the reduced amount of time that we're devoting for the impeachment trial? Yeah, definitely, which is the reason why I mentioned earlier that in context, no? Your question to me earlier was, what would be the best possible result of all this? And I said the resignation, the dignified resignation of Chief Justice Corona. So having said that, the shorter the better. Okay? The reason is, first, we have to go back to business as usual. Second is, President Aquino has outlined a reform agenda, which includes the justice system. And Mark, I'm sure you know this, in the World Competitive Index, what is weak with the Philippines is our institutions, including the justice system, or especially the justice system, which is why we are going through this exercise, okay, in the first place. I'm sure both prosecution and defense, Kathy, agree na yung ating pinapatunguhan naman dito ay talagang improvement din sa ating institusyon, sa ating justice system. There's no debate in that. Pero magbabalik po kami, tumutok pa rin po kayo